Kaway-kaway naman sa mahilig sa kakanin dyan. Dahil for today's video ay magluluto tayo ng cassava cake. At no worries po sa mga walang oven dyan katulad ko. Dahil makakagawa pa din tayo nito kahit na wala tayong mga oven. Ayan guys, nakabili nga ako ng 1 kilo mahigit nitong kamuting kahoy. At medyo nakulog nga ito sa plastic kaya lumambot yung pinagputulan nito. At nasayang lang yung pinakadulo. Ayan, at nabalatan ko na ito at nahiwa-hiwa ko na din ito ng pakaba. Ngayon naman ay hihiwain pa natin ito ng medyo maliliit. Dahil gagamit tayo ng food processor. Ayan. Pero kung wala naman tayo nito ay pwede naman po ang gadgarin na lang po natin ito. Then, huwag pong kakalimutan na tanggalin yung ugat sa gitna ng ating kamuting kahoy. Ayan. Ayan, at natapos na natin lahat. Salin ko lang itong last. And after nyan, pigaan naman natin ito. At pwede po kayong gumamit ng malinis na tela dito para mas mabilis at hindi ka na mahirapan pa. Pero ako, gusto ko lang talagang pahirapan ang sarili ko. Kaya ayan, kinakamay ko lang ito. At wag po nating itatapon yung pinagpigaan dahil gagamitin po natin yung tumining na starch niyan. Kaya itabi muna natin ito. Ngayon naman, takalin muna natin ito. Tingnan natin kung ilang takal na lang yung natitira nito dahil yung halos 1/4 nito ay naitapon ko kanina dahil nasira nga yung dulo nitong kamuting kahoy. Ayan, nakatatlong takal po tayo. Ngayon naman, para lalong mas masarap, gagamitan ko po ito ng 2 itlog. Maglalagay tayo ng vanilla extract. Then, konting asin. Then, i-mix lang po muna natin. Ayan. Then, after po nyan, maglalagay po tayo ng 1 cup ng coconut milk or coconut cream. Then, 1 cup din po ng condensed milk. Saktong-sakto lang po ito dito sa ating kamuting kahoy. Again, kung masyado kayong natatamisan or natatabangan, pwede nyo po itong dagdagan or bawasan ayon sa gusto nyong timpla. At kung wala kayong gata or coconut milk, huwag kayong mag-alala dahil pwede naman ang evaporated milk dito. At kung nagtitipid kayo, pwede naman po na hindi or huwag nyo na lamang pong lalagyan ng itlog ito. Ayan, at nilagay ko na nga itong ating kamuting kahoy. At dahil may natira pa po akong gata, isinama ko na rin po ito dahil sayang naman. Ngayon naman, balikan na natin tong pinagpigaan at ayan, nakatining na ang starch nito. Alisin lang natin itong tubig. Then, isasama natin itong starch dito. Then, haluin lang natin itong mabuti. At ayan, halong-halo na. Ngayon naman, nakapag-caramelize na ako ng asukal at nailagay na din natin ito sa ating mga lalagyan. At ilagay na natin tong ating cassava mixture sa ating mga prepare na lalagyan. Ayan. Then after nyan, isa lang na natin at lutuin lamang sa katamtamang lakas ng apoy sa loob ng 40 to 50 minutes. At para naman masiguradong luto na ito ay mag-toothpick check po tayo. At kapag wala na pong dumikit, ay ibig sabihin luto na ito. And after 50 minutes, ayan, luto na po ito at napalamig ko na rin po ito. Ngayon naman, pwede na po natin itong i-unmold or isalin sa ating mga lalagyan. O, diba? Napakaganda po ng pagkakaluto nito. Nakakatakam. At sinong may sabi na hindi mo to kaya dahil wala kayong oven? Sa totoo lang, first time ko lang po itong niluto. At ayan, nagawa ko. Kaya alam kong kaya mo din to. I-try nyo na to mga mi at saka akong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. At pwede rin po itong ipang negosyo. Ayan ang ganda talaga ng pagkakaluto ko. Tara guys, kain po tayo. At napakasarap talaga naman. And thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan at masubukan nyo ang recipe ito. God bless po. Bye-bye!